What's going on guys, Dennis here. Today, mag-unbox tayo ng isa sa mga pangunahing power tools ng woodworking sa pagkat ng state at sa paggawa ng mga cabinets. At ito ay ang 20 volts max brushless circular saw ng Lotus. At hindi lang pala tayo mag-unbox, mag-unwrapping pa tayo dahil naka-plastic siya. So ang kasama dito is yung kanyang parallel guide and Allen wrench. And meron din siyang warranty card at itong manual na hindi naman natin binabasa. At ito yung pinaka-tool niya, no? So, tanggalin natin sa plastic. Samahan niyo ako na kilatisin to, no? And lalo na sa mga baguhan, para maging guide na rin ito sa pagpili nyo or pagbili ng mga circular saws. Ang una kong ginagawa is syempre, titignan natin kung gumagana ba siya. And meron ako ditong CX 20 volts max 4 amperes na lithium ion battery. So, okay, no, gumagana siya. Pwede tayo mag-proceed sa pagkilatis natin dito. So, ako una kong tinitingnan is yung sturdiness, no? And so far, no, maganda yung kanyang sturdiness. Wala siyang kalog-alog. So, even nakaluwag yung kanyang height adjustment, sturdy pa rin siya, no? So, bakit yun ang gusto ko? Dahil pag nagka-cut ka, pag tinutulak mo tong circular saw, dapat hindi siya kakalog-kalog. Dahil masisira yung accuracy ng pagka-cut mo pagka ganon. And next naman na chinecheck ko is yung flatness ng kanyang base plate. So, ipitan ko muna tong kanyang blade guard. And i-check yung pagka-flat ng kanyang base. So far, okay naman. Flat siya, no? And para ma-check pa lalo ng mabuti is gagamit ako ng salamin. So ito, meron akong flat na salamin dito. Siyempre, kailangan malinis siya. And tignan natin kung may racking ba na nangyayari. So far, wala, no? Wala siyang alog. Ibig sabihin, flat yung kanyang base plate. So, importante yung di sa gilid. Kaya dito ko lang siya pinupush. Walang racking na nagagawa. Para stable pa rin yung pagkat natin, no? Walang alog-alog. 90 degrees lagi kung nakaset up ng 90 degrees yung ating blade. So, next naman is siyempre, lalagyan naman natin ito ngayon ng blade. Wala itong kasamang blade and 7 1/4 ang kasya ditong blade. Kaya, lagyan na natin. So, ito guys, nakabit ko na yung blade. Kasya naman yung 7 1/4. Pero, sa tingin ko, mas pogi ito kung ang gagamitin mo dito is yung mga 6 1/2 lang na blade. Pero, kasya naman siya, kaya pwede natin itong subukan mamaya. So, ang next naman na step is, titignan natin kung perpendicular ba yung blade dito sa kanyang base plate. So, tignan muna natin kung nakasagad ba to. And back natin yung kanyang adjustment. So, check natin sa gitna at sa dalawang dulo. So, ito kailangan ko pang i-adjust. Dahil medyo may hairline pa ako nakakita na ilaw. Yung pag all set na is pwede nyo nang i-lock yung kanyang adjustment. And kung nakikita nyo to, meron tong set screw na ginagalaw para tumama siya dito sa positive stop. Ayan, adjust lang natin. So kung galawin ulit natin itong bevel adjustment,
At ibalik ulit sa pagka 90 niya. And check ulit. Yun, okay na siya, no? Perpendicular na yung blade dito sa ating base plate. So after that, ang next kong chine-check is itong edge ng base plate tsaka yung blade is parallel ba. So adjust lang natin to. So yun, i-check lang kung babago ba siya. So okay na, no? Parallel yung kanyang edge dito sa plate. So kung magka-problema kayo at hindi parallel yung edge ng base plate dito sa kanyang plate, na meron akong tinuro na, no, kung paano i-adjust, which is itong side na to, no? Etong naka-angle na yan. Yung ginawa ko dun sa quartet na circular ko, ito lang yung binend ko. Etong naka-angle na yan. Gawa na lang kayo ng paraan kung paano, pero medyo challenging yan. Pero it's worth it na may adjust nyo yan. Para pag nag-relay kayo dito sa edge is accurate yung magiging cut nyo. Ngayon, calibrated na to, pwede na natin siyang testingin. So, 3 plywood ang ikakat natin gamit yung ating Lotus 20 volts na circular saw. At para may konting challenge, i-compare natin yung power nito sa Makita 36 volts. Brushless din siya. At parehong 40 blade ang nilagay ko dito. Unahin na muna natin itong Makita na 36 volts. At inabot siya ng 20.52 seconds. At isunod naman natin itong Lotus 20 volts. At inabot naman ito ng 19.80 seconds. Malakas din siya, no? Kayang-kayang pumutol ng 3 plywood ng sabay-sabay. Daming sodas. So hindi ko ina-expect na magiging mas mabilis ang cone dito kumpara dito, no? Pero seconds lang naman. Pero siguro dahil mas thinner yung curve nito kumpara dito. Pero ang point ko lang naman is nagagawa din ito ang nagagawa ng mga mamahaling mga circular saws. Sa quality at power, wala ka nang hahanapin pa dito. Kaya perfect na ito para sa akin. At ang maganda pa dito, sinama ng Lotus ito sa kanilang bundle. Na kapag bumili ka ng kanilang brushless, cordless, impact drill, isa to sa pwede pa mapili na libre. Ang masasabi ko dito sa quality at performance ay ayos na ayos. At ang malupit ay poging-pogi pa. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.